Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong May 2011, isang normal na araw lamang ito para kay Jessica na nagtatrabaho bilang isang secretary sa dental clinic sa Maynila. 1:30 ng hapon, dumating sa kanilang clinic ang isang lalaki at tinanong agad nito kung available ba ang dentista dahil gusto nitong magpagawa ng sira niyang ngipin. Pero dahil sa may ibang appointment na pinuntahan ang dentista, ay kinuha na lamang niya ang cellphone number ng lalaki para masenda niya ito ng text kapag dumating na ang dentista. Pumayag naman ang lalaki at lumabas na ito sa clinic. Halos 2:00 na ng hapon dumating ang dentista kaya agad niyang tinext ang lalaki. At wala pang 1 minuto ay kaagad itong dumating na tila malapit lamang ito sa kanilang clinic na naghihintay. Pagpasok ng lalaki ay inilagay nito ang kanyang sling bag sa isang upuan. Nang nasa dental chair na ito, ay sinabi ng lalaki sa dentista na kailangan niyang kunin ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Laking gulat ng dentista at ni Jessica nang maglabas ito ng baril at inanunsyo niya na siya ay isang holdupper. Inutusan niya ang mga biktima na ilagay ang lahat ng kanilang mga mahalagang gamit sa kanyang bag, pero kahit sinunod nila ang lalaki, ay inutusan sila nito na tumalikod sabay tali sa kanilang mga kamay. Nang sila ay matalian, hinalughog ng lalaki ang mga drawers sa opisina para masigurado na nasimot niya ang lahat ng pwede niya makuha at mapakinabangan, na kahit ang lipstick ay kinuha nito. Nang matapos siya ay nilagyan nito ng maraming tissue at pansukat ng ngipin ang bibig ni Jessica at ng dentista. Sinigurado niya rin na ang mga ito ay hindi makakapag-ingay kaya nilagyan niya pa ito ng packaging tape. Dahil sa nakuha na ng lalaki ang mga bagay na kanyang pwedeng mapakinabangan, ay akala ni Jessica ay aalis na ito. Pero nagulat silang dalawa ng dentista nang sinimulan ng lalaki na tanggalin at hubarin ang kanyang pantalon. Tinanong siya ng lalaki kung may asawa na siya, pagkatapos ay bumaling ito sa dentista at tinanong din kung may asawa na ito. Ayon kay Jessica ay wala pang asawa ang dentista. Pero bago pa ito makasagot ay sinabi na ng lalaki na nadedemonyo na siya. Dito na kinilabutan at napahugulhol ang dalawa dahil alam nila na ang mga susunod na mangyayari ay mga bagay na hindi nila malilimutan kailanman. Ayon kay Jessica, hinawakan ng lalaki ang kanilang mga dibdib pero hindi nito na ituloy ang kanyang masamang balak dahil nag-ring ang telepono sa loob ng kanilang dental clinic. Dahil sa kaba ng lalaki, agad itong nataranta at isinuot nito ang kanyang pantalon sabay alis sa klinik. Pagkatapos ng nangyari, ang dentista at si Jessica ay inireport sa pulisya ang nangyari. Nang sila ay nasa presinto, sinabi sa kanila ng pulisya na sila ay isa lamang sa mga 10 tao na nag-report ng parehong krimen na nangyari sa loob lamang ng 1 buwan. Ayon kay Police Superintendent Ferjan Torred, ang mga nagpa-blatter ay inireport lamang ang pagnanakaw at sa palagay niya ay karamihan sa mga babae na nagrereklamo ay tumatanggi na sabihin na sila ay nahalay dahil sa stigma na maaaring matanggap mula sa mga tao. Nagkaroon ng break ang mga kapulisan sa pagkatao ng lalaki nang ito ay umatake ulit sa isang dental clinic. Katulad ng kanyang modus operandi, nagpanggap siyang magpapalinis ng ngipin. At pagkapasok nito sa clinic at napansin niya na walang ibang tao, ay inilak niya ang pintuan mula sa loob at nagdeklara siya ng hold up. Tinutukan nito ng baril ang sekretary at ang dentista. Kinuha niya ang kanilang mga alahas at dahil sa naiingayan ito sa mga babae, nilagyan niya ang bibig ng mga ito ng bulak sabay lagay ng packaging tape para hindi sila makasigaw. Hinalay ng lalaki ang dentista sa dental chair at pagkatapos ay umalis na ito. Nakahingi sila ng tulong at agad nilang inireport ang nangyari sa mga kapulisan. Kahit ang ibang mga kaso ay hindi gaanong nakakuha ng atensyon, ang kaso na nangyari sa kanilang dalawa ay na-pick up ng national media. Sa mga sumunod na araw ay kumalat ang balita
at laman ito ng bawat pahayagan sa buong Pilipinas. Dahil sa nangyari, ang iba pang mga biktima ay lumutang na rin. Ang QCPD o Quezon City Police Department ay ibinahagi ang impormasyon na meron sila sa ibang mga presinto sa buong Maynila at tulong-tulong silang gumawa ng profile sa maaaring suspect. In-interview nila ang lahat ng mga biktima para ilarawan ang itsura ng suspect. At pare-pareho nilang sinabi na ang lalaki ay matangkad, moreno, ang mga mata nito ay bilugan, hindi pango at hindi rin matangos ang ilong nito. Ayon sa ibang biktima, ang itsura ng lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa mga mata nito. Lagi din itong suot ang baseball cap at may dala siyang sling bag. Pero ang hindi makakalimutan ng mga biktima ay ang lalaki ay laging nakasuot ng gold na kwintas. Noong July 1, 2011, isang dentista na itago na lang natin sa pangalan na Dr. Riza ay tinanggap ang isang lalaki na nakasuot ng baseball cap at sling bag sa kanyang dental clinic. Ayon sa kanya, alam niya ang balita tungkol sa lalaking pinaghahanap ng pulis pero hindi sumagi sa isip niya na ito ang suspect. Habang hindi pa nagsisimula ang procedure at nakaupo pa ang suspect sa receiving area, ay doon na siya kinatuban ng masama. Nang tinawag na niya ang lalaki para magsimula sa procedure, ay agad nitong inilabas ang kanyang baril. Dahil sa may CCTV sa loob, akala ni Dr. Riza na tatawag ng pulis ang kanyang asawa dahil akala niya ay pinapanood sila nito sa live feed ng CCTV. Pero ang hindi niya alam ay pumunta pala ito sa banyo. Nang lumabas ito mula sa banyo ay nagulat ang kanyang asawa na may lalaki nang may hawak ng baril na nakatutok sa kanya at sa kanyang sekretary. Ayon sa asawa ni Dr. Riza, pinilit niya na makipag-usap sa suspect at pakalmahin ito. Pero naingayan sa kanya ang lalaki kaya nilagyan siya nito ng packaging tape sa bibig. Nagmadali ang lalaki na kunin ang isang bag na may lamang laptop at mga bagay na pwede niyang pakinabangan. Dahil sa kopya ng CCTV, naipakita ng mga kapulisan sa biktima ang footage at kinumpirma ng 23 babae na ito rin ang lalaki na gumawa ng kasamaan sa kanila. Ang mga pulisya ay nakaisip na dahil kinukuha ng suspect ang mga cellphone ng mga biktima, ay maaari nilang magamit ito para makilala ang suspect. Isa sa mga biktima ang pumunta sa presinto para ipakita ang impormasyon na maaaring magbigay ng malaking break sa mga kapulisan. Ayon sa kanyang postpaid cellphone bill ay nakita ng mga investigador sa phone records na ginamit ng suspect ang cellphone para tumawag sa Hong Kong. Nang ikumpara nila ang phone records ng mga ibang biktima, ay nakita nila na ang parehong phone number na tinatawagan ng suspect sa Hong Kong ay nasa bill din ng mga ito. At para malaman nila ang katauhan ng suspect, ay tinawagan nila ang phone number sa Hong Kong. Pinagkunwari nila ang isang babaeng pulis mula sa QCPD na hinahanap nito ang kanyang kapatid. Ang babae na sumagot sa ibang linya ay nangangalang Mary Joy Basiwang. Nang kanilang inimbestigahan ang babae ay nakita nila sa profile nito na meron itong kasintahan o nobyo na nagngangalang Ortiz Demonito. Nang tinignan nila ang litrato ni Ortiz sa kanyang Facebook profile ay hindi ito parehas sa sketch na kanilang nabuo. At nang na-interview nila ito ay nalaman nila na ang cellphone ay nabili lamang pala nito sa lalaking nagngangalang Ronald Bulalakaw Policarpio. Binanmana ng mga investigador ang mga tao at lugar kung saan alam nilang talamak ang bintahan ng mga nakaw na cellphones at mga laptops. Doon na sila napadpad sa isang lugar sa Sauyo, Quezon City. Nag-deploy sila ng kanilang mga informants at nang makumpirma nila na dito nga nakatira si Policarpio, ay agad silang kumuha ng search warrant. Dala ang search warrant ay agad silang sumugod sa bahay nito at doon nila nakita ang isang bag at mga cellphones. Nang siya ay dinala at kinwestiyon sa presinto, ay ibinigay niya sa mga pulis ang pangalan ng main suspect na si Albert Galang de la Cruz. Ayon sa kanya ay lumipat ito sa kanilang lugar dahil tinatakasan nito ang mga otoridad. Idinagdag ni Policarpio na wala siyang diretsang partisipasyon sa pagnanakaw o panggagahasa na nangyari dahil ang kanyang tanging ginawa ay magmaneho ng motor bilang getaway vehicle. Sino yun?
ambit? Albert po, Albert de la De la Cruz. Okay. Bakit siya lumipat? Dito. Yung nangyari nga po Na? Ano yung nangyari? Diretsuhin mo. Yung merong regalo siya naman. Nang alin? Nagulat nga kami, ba't tayo nakaso? Hinahanap siya ng ano? Diretsuhin mo. Anong siya naghanap sa kanya? Bakit siya hinahanap? Ano daw nagawa niya? Kala ko pinapahulog siya ng asawa niya. Kasi nag-aaway sila ng asawa niya. Ang pag-amin ni Policarpio ay hindi naman nakatulong sa pulisya dahil hindi nito alam ang tirahan ni De La Cruz. Pero kahit hindi niya alam kung nasaan ito, ay sinabi niya sa pulisya na kilala niya ang nobya nito na si Trixie na nakatira sa Olongapo City. Agad nagpadala ng mga pulis ang sarhento ng QCPD sa bahay ni Trixie pero hindi nila nakita ang magkasintahan. Ilang araw pagkatapos nilang puntahan ang bahay ni Trixie ay umatake na naman si De La Cruz sa isang dental clinic sa Marikina. Nakatakas ito at naging mailap sa mga investigador hanggang isang araw ay nakatanggap ang mga kapulisan ng isang tip na nakita si Trixie sa isang bus terminal. Hindi sila nagsayang ng oras at agad silang sumugod sa terminal at doon nga nila ito natagpuan. Sa presinto ay nakipag-cooperate at ibinigay ni Trixie ang posibleng lugar na pinagtataguan ng kanyang nobyo. Agad nagplano ang QCPD at alas 5 ng madaling araw noong August 28, 2011, sinugod nila ang bahay na pinagtataguan di umano ni De La Cruz. Ayon sa pulis na kasama sa pagdakip kay De La Cruz, tinangkapan nito na tumakas sa kisame. Pero dahil sa sinabi sa kanila ni Trixie ang lahat ng posibleng exit points na pwede nitong magamit, ay hindi siya nagtagumpay. Agad siyang binasahan ng Miranda rights at pinusasan. Ang pamilya ni De La Cruz ay emosyonal at sa video ay makikita na hinahanap at nakikiusap siya sa mga pulis na ipakita muna ang warrant of arrest sa kanyang kapatid na babae. Pero paulit-ulit ang pagsasabi ng mga investigador na dapat na siyang sumama sa kanila. Wala na ako. Asan na yung ano? Asan po na parang pakita mo na kapalit yung waran? Sige. O ito sa kapalit pa mo. Doon sumunod ka sa station. Mama ka na. Huwag ka na magpaka ng ambit. Kasama po ako sir. Ako. Hindi natinag ang mga investigador at dinala nila si De La Cruz sa presinto. Ayon sa police superintendent, itinanggi nito ang panggagahasa at pagnanakaw. Pero nang iniharap nila ang kanyang mga nabiktima, ay positibo nilang na-identify na si De La Cruz ang gumawa ng mga kasamaan sa kanila. Pagkatapos nito ay wala na siyang nagawa kung hindi umamin. Sa kanyang depensa, sinabi niya na ang dahilan ng kanyang pagnanakaw at panghahalay sa mga dentista ay dahil sa kanyang malungkot na experience. Ikinuwento niya na meron siyang malapit na kaibigan na namatay dahil hindi ito tinulungan ng mga doktor sa ospital. Kaya para maghiganti, ay isinumpa niya na isang araw ay babalikan niya ang mga doktor pero dahil sa matindi ang seguridad sa mga ospital, ibinaling niya ang kanyang galit sa mga dentista. Noong March 12, 2012, si De La Cruz ay nilitis sa Regional Trial Court sa Maynila para harapin ang mga kaso na isinampa sa kanya. Ang kanyang mga biktima ay isa-isang tumestigo at umupo sa witness stand para isalaysay ang mga ginawa nito sa kanila. Nang oras na ng cross-examination kay De La Cruz, sinabi niya na noong mga araw na nangyari ang mga krimen ay di umano'y kasama niya ang kanyang nobya na si Trixie at silang dalawa ay buong araw na nasa bahay. Itinanggi niya na siya ay hindi pa nakakapasok sa isang dental clinic at hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga tao sa loob o ng dentista sa mga tao na pumapasok dito. Ang isa sa mga tao na nasa loob ng korte na nakakita ng promulgation kay De La Cruz ay inilarawan niya ito na lagi lamang nakatungo at mangiyak-ngiyak na tila isang inosenteng tao. Ang prosekusyon ay iniharap sa judge ang lahat ng nakalap nilang mga ebidensya, katulad ng CCTV footage, mga registration forms na naglalaman ng iba't ibang mga pangalan, pero pare-pareho lamang ang pamaraan ng handwriting o pagsulat. Pati ang mga salaysay na mahigit 20 babae na nagkumpirma na si De La Cruz nga ang lalaki na ng hold-up
at gumahasa sa karamihan sa kanila. Pagkatapos ng ilang araw na pagpresenta ng mga ebidensya, si De La Cruz ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso. Siya ay sinintensyahan ng 40 taon sa bilibid at inutusan din siya ng judge na ibalik ang 193,500 pesos, nakabuo ang halaga ng kanyang mga ninakaw na mga alahas at mga ari-arian sa kanyang mga biktima. Bukod dito ay pinag-utos din na bayaran niya ang mga babae na kanyang ginahasa ng 75,000 pesos para sa civil indemnity, 75,000 pesos for moral damages, at 30,000 pesos for exemplary damages. Bagamat ang kanyang mga biktima ay masaya na siya ay makukulong, karamihan sa kanila ay hindi mapigilan na magtanong kung sapat na ba ang kaparusahan na ibinigay kay De La Cruz. Noong March 7, 2013, si De La Cruz ay nasaksak sa loob ng bilibid. Naitakbo pa siya sa New Bilibid Person Hospital pero siya ay diniklarang dead on arrival. Sa interview sa Naoy Bureau of Corrections Director Franklin Jesus Bucayo, hindi niya sinagot at tumanggi siya magbigay ng detalye sa pagkatao ng sumaksak kay De La Cruz. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!